Lahat ng tao ay iniisip na si Asano ay isang malungkot na ulila, ngunit nagbago ang kanyang buhay nang ang kanyang kababatang crush, na si Mitsumi Yozakura, ay isa palang napakalupit at pinakamapanganib na pamilya ng mga spy at pinakasalan siya. Pagkalipas ng ilang araw, sinasanay ni Futaba ang reflexes ni Asano sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga baseball gamit ang isang Gatling gun. Halos hindi makatakbo si Asano habang iniiwasan ang mga ito. Matapos ang napakahirap na pagsasanay, umuwi siya at nadatnan si Mitsumi na tinitingnan ang mga lumang photo album. Lahat ng nasa larawan ay mukhang bata pa at ipinagmamalaki ito ni Mitsumi kina Futaba at Asano. Tinanong ni Asano kung ano ang okasyon ng pagkuha ng litrato, at sinabi ni Mitsumi na ito ay para ipagdiwang ang pagpasa ni Nanao sa kanyang spy license exam. Sinabi ni Futaba na tradisyon ng kanilang pamilya na kumuha ng larawan kapag may nakakapasa sa lisensya. Naging interesado si Asano sa spy license at naguluhan ang mga babae sa kanyang katanungan. Habang umiinom ng tsaa, ipinaliwanag ni Futaba kay Asano na ang spy license ay parang membership card na ibinibigay ng Spy Association. Ang Spy Association ay itinatag noong simula ng ika-20 siglo upang magtaguyod ng tulungan. Ang asosasyon ay nagsasagawa ng mga eksamin taon-taon at ang mga pumapasa ay nakakakuha ng spy license. Ipinakita ni Futaba ang kanyang gold license, ang pinakamataas na ranggo ng spy license, at sinabi na kapag may lisensya na ang isang spy, maaari silang makakuha ng intel at job references mula sa asosasyon, pati na rin ang iba pang benepisyo. Lahat ay nagsisimula sa bronze rank at sa pamamagitan ng pagpasa sa advancement exams, maaari nilang itaas ang kanilang antas. Habang tumataas ang antas, mas mahirap ang mga misyon ngunit tumataas din ang mga benepisyo. Gustong kunin ni Asano ang lisensya at sinang-ayunan siya ni Futaba. Biglang dumating si Kyoichiro at narinig ang pag-uusap. Sinabi niya kay Asano na mabuti ang kanyang kagustuhan na kumuha ng lisensya ngunit pinaalalahanan siya na lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ay pumasa sa unang subok. Binalaan niya si Asano na kung hindi siya papasa sa isang subok lang, magiging masama ang kalagayan niya, kaya hinabol niya si Asano. Nang bigla nilang marinig si Ayaka na sumisigaw, nakita nila itong umiiyak at humihingi ng tawad kay Shin sa kanyang kwarto. Nang tanungin ng lahat kung ano ang nangyari, sinabi ni Shin na hindi ito malaking bagay. Nagtratrabaho siya sa isang programa ngunit na-touch ni Ayaka ang mga cables at nagdulot ng glitch. Biglang nag-on ang malaking screen sa harap nila at nag-play ng horror scene mula sa isang pelikula. Nagulat si Asano at nagtaka kung anong glitch ang nagdulot nito. Isang segundo lamang pagkatapos, na-realize ni Mitsumi at Shin ang nangyari. Natulala si Futaba dahil sa takot, at ang mga kapatid niya ay napabuntong hininga habang inilalabas siya. Nanginginig si Futaba at binalot sa kumot, at sinabi ni Mitsumi na takot siya sa mga multo dahil hindi gumagana ang kanyang mga kapangyarihan sa kanila. Kinuwento ni Shin na minsan ay sinira ni Futaba ang isang haunted house noon. Pinalamutian ni Mitsumi ang ulo ng kanyang kapatid, sinasabing babalik ito sa normal pagkatapos magpahinga, kaya kailangan lang nila siyang bantayan. Pero mas madali itong sabihin kaysa gawin dahil takot si Futaba kahit sa pinakamaliit na tunog at umaakyat sa ulo ni Mitsumi tuwing umiingay ang hangin sa bintana. Sinamantala ni Shin ang pagkakataon upang pag-usapan ang di umano'y paranormal activities na nangyayari sa bahay kamakailan dahil kakaiba ang kilos ni Goliath, na lalo pang nagpapanik kay Futaba. Pinatigil ni Mitsumi si Shin bago pa man mahayla ni Futaba ang buhok niya. Pagkatapos nito, naging clingy si Futaba, laging nakasabit kay Mitsumi at kailangan ng mga kapatid niya sa paligid. Pati si Shin ay inanyayahan niya na samahan siya sa banyo. Nang mag-on ang horror program sa TV, binaril ni Shinzo ang remote control para palitan ito. Sinubukan ni Kengo na magbiro sa kanya at pinagsabihan siya ng lahat. Pagkatapos alagaan si Futaba buong araw, sumama si Mitsumi sa kama kasama siya at pinabantayan kay Asano upang makatulog ng maayos. Nanginginig pa rin si Futaba kaya nagdesisyon si Mitsumi na basahin ang paboritong bedtime story niya. Ang kwento ay modern adaptation ng isang sikat na Japanese folktale na nagsimula sa brutal na digmaan sa pagitan ng mga demonyo at tao. Isang araw, may natagpo ang batang lalaki ang isang matandang babae sa ilog at kinuha niya ito. Pagdating ni Mitsumi sa parteng ito, agad siyang nakatulog at sinubukan ni Asano na ituloy ang kwento. Ang batang lalaki ay naging pag-asa ng sangkatauhan at pinatay ang kanyang demonyong matalik na kaibigan sa huling labanan. Nababad trip si Asano sa kwento pero nag-clap si Futaba pagkatapos nito. Bumalik siya sa normal at humingi ng paumanhin kay Asano dahil sa pagpapakita ng kanyang kahinaan.
Sinubukan siyang sabihan ni Asano na wala iyon, pero nagsimula si Futaba na pag-usapan kung paano binabasa ng kanyang ina ang kwentong ito sa kanya noon. Hindi siya natatakot noon pero pagkatapos mamatay ang kanyang ina, nagsimula siyang matakot na kahit anong pagsisikap niya, mawawala rin ang mga mahalaga sa kanya. Sinabi ni Futaba na siya ay isang failure bilang pinakamatandang anak na babae ng Yozakura family dahil imbis na protektahan ang kanyang mga kapatid, kailangan pa siyang alagaan. Sinabi niya ang kanyang mga insecurities at nagpasalamat kay Asano sa pakikinig. Sumagot si Asano na alam niya ang takot ng mawala ng mga mahal sa buhay, pero sinabi niya na ang takot na iyon ang nagbibigay lakas sa kanya para protektahan sila. Napatawa si Futaba at sinabihan siyang umuwi na dahil gabi na. Nagpasalamat ulit siya at binati siya ng good luck sa kanyang license examination. Umalis si Asano at niyakap ni Futaba si Mitsumi habang tinatakpan siya ng kumot. Dumating ang araw ng spy license examination at ang unang task ay tumakbo ng may mabigat na pabigat sa paa. Pinapanood ni Mitsumi ang lahat mula sa waiting area at cheer kay Asano na nalampasan ang lahat at nanalo sa race. Impressed ang lahat sa Yozakura family rookie pero may ilang tao na hindi masaya sa kanya. Kumain si Asano ng rice balls na gawa ni Mitsumi na nagsabi sa kanya na magpahinga bago ang susunod na test. Ang Mohawk guy na natalo niya sa race ay pinagmamasdan sila mula sa sulok. Plano niyang patumbahin si Asano para kunin ang bounty niya at sumugod ito ng may dalang dagger, pero bago pa man niya maabot si Asano, isang malakas na hangin ang tumulak sa kanya. Sinabi ng isa pang participant na bawal ang away sa pagitan ng contestants. Nagsumpa si Mohawk sa lalaking nagngangalang Hoshi pero napansin niyang nabasag ang kanyang kutsilyo kaya tumakbo siya palayo. Nagpasalamat si Asano kay Hoshi na nagsabi na hindi kailangan iyon dahil pinoprotektahan lang niya ang mahal niya. Kinuha ni Hoshi ang butil ng bigas sa mukha ni Asano at kinain ito habang kinakausap siya ng bastos. Agad namang itinutok ni Asano ang baril sa ulo ni Hoshi at sinabihan si Mitsumi na mag-ingat sa pervert na ito. Sinabi ni Hoshi na hindi niya kailangan ng baril dahil nataman na siya sa puso. Lalong kinilabutan si Asano pero parang kilala ni Mitsumi si Hoshi. Galit na sinabi ni Mitsumi sa universal flirt na lumayo sa asawa niya pero sabi ni Hoshi masaya siyang maging side piece. Hinawakan ni Hoshi ang mukha ni Asano at nagsimulang kumuha ng malalapitang litrato. Meron din siyang maliit na Asano doll na ginawa mula sa mga damit at buhok ni Asano mula sa mga mission sites. Lalong natakot si Asano pero in-announce na ang susunod na test. Hinawakan ni Hoshi ang kamay ni Asano at hinayla siya palayo. Ang susunod na test ay magpalaya mula sa kadena sa ilalim ng tubig, na nagawa ni Asano ng madali. Naroon si Hoshi sa kabilang tank, sinasabing mukhang kaakit-akit si Asano pagkagaling sa tubig. Ang susunod na test ay taguan na may mga burly executioners na humahabol sa contestants. Natagpuan din ni Hoshi si Asano doon at niyakap siya ng mahigpit, na nagdulot ng pagkataranta kay Asano at nakakuha ng atensyon sa mga executioners. Ang susunod na test ay ang pag-deactivate ng bomba, at matagumpay itong natapos ni Asano na may oras pang natitira. Ngunit nandyan pa rin si Hoshi upang inisin siya. Ang sumunod na test ay isang written exam kung saan ang mga may maling sagot ay tinatanggal sa pamamagitan ng pag-angat at pagkakadikit sa kisame. Nahihirapan si Asano na sagutin ang exam kaya ipinakita ni Hoshi ang kanyang sagot sheet kung saan nasagutan niya lahat ng tanong. Sa kabutihang palad, iyon na ang huling test at natapos na ang spy license exam. Ang lahat ng kalahok ay nasa gallery at inabisuhan na pwede na nilang kunin ang kanilang spy license. Gayunpaman, ang lugar ay sisirain agad upang mapanatili ang kumpidensyalidad at may isa pang huling hamon bago nila makuha ang kanilang lisensya. Ang hallway ay nagsimulang gumuho at lahat ay nagsimulang tumakbo ng mabilis. Habang ang iba ay natamba, naiwasan ni Asano at Hoshi ang lahat ng traps sa kanilang daan. Naroon din ang Mohawk guy at sinamantala ang pagkakataong suntukin si Asano sa mukha at pinabagsak siya. Ang lupa sa ilalim niya ay gumuho at maaaring bumagsak anumang oras, ngunit dumating si Hoshi upang tulungan siya. Nasa likod ni Asano si Hoshi at pinalipad siya ng kanyang fan patungo sa ligtas na lugar habang siya naman ay nahulog sa pool kasama ang mga rubble. Ngunit hindi siya papabayaan ni Asano ng ganoon lang. Hinawakan niya ang kamay ni Hoshi kahit na gumuguho pa rin ang hallway. Naantig sa determinasyon niya, ginamit ni Hoshi ang kanyang fan upang lumikha ng hangin na dahan-daang nag-angat sa kanilang dalawa. Ligtas silang lumapag sa matatag na lupa at sinabi ni Hoshi na pumasa si Asano. Naguluhan si Asano kaya ipinakilala ni Hoshi ang sarili bilang isang silver-ranked spy at proctor para sa exam na ito.
Sinabi niya na habang ang mga tests ay dinisenyo upang subukan ang mga kasanayan ng mga kalahok, isang proctor ang itinalaga sa bawat isa upang suriin ang kanilang karakter. Agad na inagaw ng tiny old dude with mohawk ang lisensya ni Asano at sinabi na bumagsak siya. Ngunit naglakad si Hoshi papunta sa platform at kinuha ang lisensya ni Asano. Idineklara niya na si Asano ay may karakter na karapat-dapat sa respeto at tiwala, kaya't pumasa siya sa test. Natuwa si Asano sa pagtanggap ng kanyang lisensya at inisip na nagbibiro lang si Hoshi tungkol sa pagkagusto sa kanya. Ngunit sinabi ni Hoshi na totoong may gusto siya kay Asano kaya mas pinili ni Asano na tumalon sa pool. Nang sumunod na araw, nag-organisa ng party upang ipagdiwang ang pagkuha ni Asano ng kanyang spy license. Biglang nahulog si Kyoichiro mula sa bubong at sinabing gumawa siya ng secret passageways sa mga pader upang manmanin si Metsumi, ngunit naging manipis ang mga pader kaya siya nahulog. Na-realize ni Futaba ang isang bagay at agad na umakyat sa ibabaw ni Kyoichiro, nagpapabagsak ng iba't ibang kagamitan mula sa kanyang mga bulsa. Naalala niya na habang minamanmanan si Metsumi, ginagamit din niya ang hollow walls upang takutin siya. Sinubukan niyang magpaliwanag pero binali ni Fuda ang ilang mga buto niya bago iyon. Matapos iyon, kinuna nila ng family photo si Asano sa pagkakapasa sa spy license exam at inilagay ito sa family album. Ilang araw matapos iyon, nakagawa si Asano ng nakakagulat na pagtuklas nang buksan niya ang kanyang school bag at makakita ng matandang lalaki sa loob nito. Commandant ang matanda at nagtanong kung kumusta ang school habang lumalabas siya mula sa bag. Sinabi niya na ang Face ID sa bahay ay na-reset kung wala ka ng 1 taon, kaya't pumasok na lang siya sa school bag upang ligtas na makarating. Nakatitig lang si Asano sa kanya nang hindi makapaniwala at sinabi ng matanda na mukha siyang matigas para sa kanyang bagong apo. Pero nang magsimulang gumana ang utak ni Asano, agad niyang kinuha ang kanyang baril at itinutok sa kanya bilang intruder. Pinaputukan niya si Ban sa kabila ng protesta nito at naniwala lang na totoong lolo siya ng Yozakura family nang dumating si Metsumi upang linawin ang kalituhan. Dumating si Ayaka upang bigyan ng tuwalya ang matanda at agad siyang nag-flirt dito. Matapos iyon, hinayla niya sina Asano at Metsumi, sinasabing nakahanap siya ng mabuting asawa na may magagandang reflexes. Binigyan pa niya sila ng wedding gift na makapal na bundle ng pera at tinanong ni Metsumi kung nagpunta siya doon para lang doon. Tumango si Ban pero sinabi na may isa pang dahilan. Bigla niyang hinayla si Asano, sinasabing oras na para sa ilang mahalagang life lessons mula kay Grandpa. Ngunit bigla siyang natali ng spider threads ni Kyoichiro na tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Tinanong siya ni Ban kung wala siya sa isang mission abroad at sinabi niyang nakakuha siya ng emergency mission mula sa polis upang ibalik ang escape convict mula sa Yozakura family. Nabigla si Asano sa bagong impormasyon pero sinabi ni Ban na misleading ang kanyang mga salita. Sinabi niya na siya ay permanently stationed sa loob ng prison upang mag-spy at mang-alap ng impormasyon mula sa mga kriminal sa underworld. Sinabi ni Ban na babalik na siya kaya gusto lang niyang mag-enjoy ng ilang oras bago iyon. Tinanggihan niya ang kahilingan ni Ban dahil alam niyang womanizer ito na nagbubunyag ng lahat ng sekreto kapag lasing sa piling ng magagandang babae. Sinabi niya na tapos na ang bakasyon ni Ban at huwag siyang magpakampante dahil lolo pa rin siya nito. Madaling nakalusot si Ban sa mga spider threads at nag-activate ng smoke bomb gamit ang kanyang relo. Nang mawala ang usok, nawala si Ban at kasama niya si Asano. Tumawag ng police officer in charge si Kyoichiro at sinabing pinadala niya si Asano upang subaybayan ang matanda. Samantala, dinala ni Goliath kay Metsumi ang isang litrato ng lalaki at babae sa kanyang bibig, na nagpapaalala sa kanya ng isang bagay. Tumawag siya kay Asano at sinabi ang superpower ni Ban na manipulahin ang kanyang mga buto para sa extreme flexibility. Marami siyang nakalap na impormasyon sa nakalipas na mga dekada at halos lahat sa spy world ay nais siyang makuha. Kaya't inutusan niya si Asano na dakpin si Ban kahit kailangan pa niya itong saktan. Sa kabutihang palad, kasama ni Ban si Asano sa isang exclusive bar kung saan ipinagyayabang ng matanda ang kanyang kayamanan at impormasyon. Nagbubunyag siya ng mga top secret sa mga babae at sinubukan ni Asano na patahimikin siya pero madali siyang nakatakas. Sinabi ni Ban na masyado pang bata si Asano para pigilan siya pero natagpuan niyang nakaposisyon siya sa isang special stick slime na inihanda ni Asano. Hindi rin iyon espesyal para kay Ban dahil madali siyang nakatakas sa kanyang damit at nagpose sa harap ng mga babae. Hinamon niya si Asano at sinabing sanayin siya, sumugod si Asano pero iniwasan ni Ban lahat ng kanyang pagsubok na pabagsakin siya nang hindi man lang pinagpapawisan. Pagod na si Asano, at tinapak ni Ban ang kanyang likod at sinabi na makakagawa siya ng malaki sa loob ng 5 taon.
Tinanong ni Asano kung bakit kailangang makatakas ni Ban mula sa kulungan para makita sila, dahil maaari naman siyang maghintay hanggang matapos ang kanyang misyon. Sumagot si Ban na kailangan niyang gawin iyon ngayon at sinabi na hindi maiintindihan ng batang kagaya ni Asano ang kanyang mga dahilan. Biglang dumating ang bartender at inihatid ang paboritong inumin ni Ban. Inalok din niya si Asano, ngunit tumanggi ito dahil wala pa siya nasa tamang edad. Tinawag siyang beta male ni Ban at tinanong kung paano siya magkakaroon ng apo kung ganito siya. Nataranta si Asano, kaya nagdesisyon si Ban na biruin siya sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng graphic stories tungkol sa kanya at sa kanyang asawa, si Kyo. Isinalaysay niya kung paano walang kwenta at puno ng kalungkutan ang kanyang buhay bago niya nakilala si Kyo. Sinabi ni Ban na sobrang bait ng kanyang asawa para sa kanya at pakiramdam niya ay ganoon din si Asano. Kaya gusto niyang kausapin si Asano bilang senior na nag-asawa sa pamilya Yozakura. Sinabi niya kay Asano na pahalagahan ang kasalukuyan upang walang pagsisihan. Nagbigay si Asano ng inumin kay Ban at sinabing huwag mag-alala dahil ginawa siyang pinakamasayang lalaki ni Metsumi at balak niyang pahalagahan at protektahan siya palagi. Tinungga ni Ban ang inumin at sinabi kay Asano na gusto niya ito, sabay lumapit sa kanya. Hindi nila napansin na may matandang babae na papalapit at nilagyan siya ng special handcuff sa kanyang mga kamay. Alam ng babae na naroon siya at sinabi na kung pilitin niyang alisin ang mga poso sa anumang paraan, sisubog ito. Sinabihan siya na magpakabait kung ayaw niyang sumabog ang mga kamay ng kanyang asawa. Dumating din si Metsumi at humingi ng paumanhin kay Asano sa kanyang pagkahuli. Ipinakilala niya ang matandang babae bilang si Lolo Kyo. Nagulat si Asano dahil ayon sa kwento ni Ban, patay na si Kyo. Niyakap ni Ban ang kanyang asawa at sinabi na umorder pa siya ng paborito nitong inumin at nagtatanong siya sa mga babae tungkol sa mga regalong bibilhin para sa kanya dahil anibersaryo nila ngayon. Tinanggihan siya ni Kyo at tahimik siyang ibinalik sa kulungan kahit na umiiyak at nagprotesta siya. Naintindihan na ni Asano kung bakit kailangang makatakas ni Ban mula sa kulungan ngayon. Sinabi ni Metsumi na naalala niya ito pagkatapos makita ang litrato nila noong kabataan. Sinabi ni Asano na nauunawaan niya ang nararamdaman ng lolo at biglang namula si Metsumi. Narinig pala niya si Asano na sinasabing siya ang nagpasaya ng kanyang buhay. Kaya't bigla siyang hinawakan ni Metsumi sa kamay. Kinabukasan, ipinakita ni Metsumi kay Asano ang mga litrato ni Kyo at Ban na nakumbinsi niyang makipag-date bago bumalik sa kulungan. Sinabi ni Asano na ang isang bagay na matutunan kay Ban ay maging romantiko kahit sa katandaan. Ilang araw pagkatapos, muli na namang nakatakas si Ban sa kulungan upang makita ang kanyang pamilya ngunit tanging si Ayaka ang kanyang nadatnan dahil nasa monthly family shopping trip ang lahat. Nag-lunch sila sa isang fancy restaurant at may mga plano ang lahat para sa natitirang hapon. Sinubukan ni Kyoichiro na umalis ng una pero hinawakan siya ni Futaba at pinabayaran ang bill bilang pinakamatandang anak. Sinabi niyang babayaran lang niya ang bill ni Metsumi ngunit binigyan siya nito ng cute at inosenteng tingin kaya binayaran niya ang lahat ng pagkain. Naghiwa-hiwalay na ang lahat at naalala ni Asano ang panahon na kasama niya ang kanyang pamilya sa mall. Tinawag siya ni Metsumi at tinanong kung ano ang bibilhin nila ngayon. Sinabi niya ang ilang routine grocery items pero natapos ang listahan sa bala at granada. Hindi siya nagbibiro at bumili ng ilang granada mula sa isang nakatagong device sa mall. Sumunod silang pumunta sa Starbucks at umorder si Metsumi ng 100 kilos ng iron tapioca coffee. Nalito si Asano pero naintindihan ng barista ang kanyang order at naghatid ng 100 kilos ng rifle ammo sa kanila. Nakuha ni Asano ang ideya tungkol sa lugar na iyon at kinumpirma ni Metsumi na ito ay isang lugar kung saan ang mga spy, mamamatay tao, at mga miyembro ng underworld ay maaaring bumili ng kanilang supplies. Samantala, sina Shin at Shinzo ay nasa tindahan ng isang matandang lalaki na nagbebenta ng chip na makakatulong sa kanilang magproseso ng impormasyon mula sa old memory ball. Nalilito si Shinzo kung anong baril ang bibilhin ngunit alam ni Shin ang kanyang mga ugali kaya't sinabi niyang piliin ang nasa kaliwang kamay. Samantala, si Fuda ay nagpapamasahe sa isang muscle granny na sinabihan siyang alagaan ang kanyang katawan dahil nakikita niyang overworked siya. Sa kabilang banda, si Nano ay bumibili ng high-concentration cyanide pills at si Kengo naman ay bumibili ng face packs upang mapanatiling makinis ang kanyang balat kahit na palaging nagdadamit ng iba't ibang disguise. Pumunta rin siya sa isang mysterious bookshop at bumili ng rare horror book na may mischievous intentions. Pumunta si Asano sa specialized laundromat kung saan ginagawa nilang bulletproof ang ordinaryong damit at tinatanggal ang mga mantsa ng dugo. Doon, isang umiiyak na batang babae ang biglang kumapit sa kanyang braso at tinawag siyang daddy.
Dinala ni Asano ang bata kay Metsumi at ipinaliwanag na nawala ang kanyang mga magulang sa mall. Sinubukan ni Metsumi na pakalmayan ang batang si Suzu at nalaman na may mga scary people na kumuha sa kanyang tatay. Nang marinig ito, agad na nag-alerto si Metsumi at pinindot ang isang secret code sa elevator para dalhin sila sa secret basement ng building kung saan ibinebenta ang mga bagay na masyadong madilim at edgy para sa main mall. Nang makarating sila sa basement, nagulat si Asano dahil mukhang eksena ito mula sa dystopia. Patuloy silang naglakad at narinig ng bata ang boses ng kanyang ama na humihingi ng tulong. Ang dating boss nito ay pilit siyang pinapagawa ng kanilang maruruming gawain at nang tumanggi ang lalaki, tinangkang dukutin ng boss ang kanyang mga mata. Pinatigil ni Asano ang boss sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya at muling nagkasama si Suzu at ang kanyang tatay. Sinabi ni Metsumi na oras na upang umalis ngunit napapaligiran sila ng mga kalaban. Alam ng mga ito ang bounty sa ulo ni Asano kaya't agad silang sumugod upang hulihin siya. Nataranto si Asano ngunit dumating si Kengo at tinapos ang mga kalaban sa isang galaw. Natuwa si Asano na makita si Kengo pero napansin niya ang libro sa kanyang mga kamay na koleksyon ng torture methods at naisip niyang gagamitin ito ni Kengo sa kanya. Nag-atubili ang mga kalaban na atakihin sila ngayon ngunit ang Boldy ay naniniwalang ang numero pa rin ang kanilang bentahe. Ngunit dumating ang natitirang mga miyembro ng pamilya Yozakura at ginamit ang kanilang mga espesyal na kakayahan upang mabilis na talunin ang lahat ng mga kriminal, sumakay sila sa elevator patungo sa main building at pagkatapos ay nagsimulang lumubog ang gusali dahil sa kanilang mga walang ingat na aksyon, umalis sila pauwi na may lumulubog na mall sa background. Kung nagustuhan ninyo ang video pa like and subscribe na lang para part 13.